Pagdating sa paghawak at paggastos ng pera, may disiplina ka ba? Ano ba ang dapat o tamang pag-uugali at pananaw natin sa paggamit ng pera? Kamusta po kayong lahat? Isang mapagpalang araw na naman po sa inyong lahat, aking mga kapatid at kaibigan. Noong nakaraang sesyon, ang pinag-usapan po natin ay tungkol sa pagkakaroon ng tamang pananaw pagdating sa pera. Alam niyo po kung bakit? Kasi kung tama ang pananaw natin sa pera, kailangan nating matutunan na magkakaroon din tayo ng disiplina sa pag-handle at paggastos ng pera. Kaya sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay ang pagkakaroon hindi lamang ng disiplina kung hindi ng tamang disiplina pagdating sa pera. Tayo muna ay magsimula sa isang panalangin. Panginoon, salamat pong muli sa panibagong araw. Tunay po na ang bawat araw ay regalong nagmumula sa inyo. Sa pagkakataon pong ito, Panginoon, sa aming pag-uusap pagdating sa disiplina patungkol sa pag-handle ng pera, tulungan mo po kami, Panginoon, na lubos naming maunawaan ang mensaheng ito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. At dahil po sa disiplina ang ating pong pag-uusapan, balikan natin muli yung nakaraan na ating pinag-uusapan mula sa aklat ng unang Timoteo chapter 6 verses 17 to 19. Isang paalala po sa atin ito. Ang sabi sa 17, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Muli, paalala ng Diyos na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. At kung siya ang pinanggagalingan ng lahat, siya din daw ang dapat nating asahan. Dahil hindi lamang siya basta-basta nagbibigay sa atin, kung hindi naghahangad din siya ng mga bagay na magbibigay sa atin ng totoong kasiyahan. In verse 18, anong sinabi? Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman, hindi sa material na bagay, kung hindi magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at maging matulungin sa kapwa. At sa gayon, makapag-iimpok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Yung verses 18 at 19, kung may tama na tayong pananaw sa pera at nauunawaan na natin na tayo ay tagapangalaga lamang ng yaman ng Diyos, ganito daw ang dapat nating pag-uugali at disiplina sa paggastos ng pera. In verse 18, muli, utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa pagkakaroon ng pera, at yan din naman ang nais ng Diyos para sa atin na tayo ay Kanyang pagpalain. Dapat daw na gamitin natin ito sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Hindi tayo pinagpapala ng Diyos para maging makasarili o maging madamot. Layunin ng Diyos na tayo ay maging daluyan ng pagpapala para sa ibang tao. Bukod doon, nais ng Diyos na tayo ay pagpalain upang ang mga yaman, pera o resources na ipinagkatiwala niya sa atin ay magamit upang mailapit ang mga taong natutulungan natin sa Panginoon. At alam ba ninyo na sa ating pagsunod, kaya sinasabi natin palagi that there is blessing to obedience. Sa ating pagsunod sa nais ng Diyos na ipagawa sa atin sa tamang paraan ng paggamit ng pera at pagkakaroon ng disiplina, ito yung resulta sa verse 19. Sa gayon, makapag-iimpok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Pagpapalain ng Panginoon ang buhay at gawain sa hinaharap at mararanasan daw natin ang tunay na buhay. Anong klaseng buhay? Buhay na makabuluhan. Pag sinabing buhay na kabuluhan, ito yung buhay na kahit hindi ka mayaman, mayaman ka naman sa pagmamahal para sa kapwa at pagmamahal ng kapwa para sa iyo. Buhay na simple pero
may kapayapaan. Napakadami ko ng kinounsel ng mga taong napakaraming pera, pero tambak din naman ang problema. Sobrang daming pera, pero magulo ang buhay at sira din ang pamilya. Sobrang daming pera, pero walang kapayapaan na kailangan pa nilang uminom ng gamot na pampatulog para lang ma-experience ang kapayapaan o kapahingahan. Alam ninyo sa Kawikaan chapter 3 verses 9 to 10, anong sinabi rito? Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi raw matutuyuan. Dito sa Kawikaan, pinapaalala din sa atin na parangalan daw natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating yaman. Sa papaanong paraan? Sa pinakamainam, ibig sabihin yung best portion. Okay? O yung pinaka-first fruit. Sa pinakamainam daw na ani or first fruits, siya ay handugan. Ito yung tinatawag nating giving, offering, or sa iba, tithing. Una, kinakailangan nating maintindihan na hindi kailangan ng Diyos ng ating pera dahil sa Kanya nga nanggagaling lahat. Ito ay batayan or sukatan lamang ng kondisyon ng ating puso kung mas mahal ba natin ang pera or mas mahal natin ang Panginoon. Dahil kung mas mahal natin ang Panginoon kaysa pera, matututo tayong papurihan ng Diyos sa pamamagitan ng pera. At kung mas mahal natin ang Diyos, matututo rin tayong makontento at higit sa lahat, mamumuhay tayo ng merong pagpapasalamat. At kung tayo ay namumuhay na marunong magpasalamat at nagpupuri sa Diyos dahil sa pagpapala, siya naman ang magbabalik sa atin ng sobra-sobra. Sabi sa verse 10, sa gayon, ang kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisilan mo raw ng inumin ay hindi na matutuyo. In other words, bilang resulta, mag-uumapaw ang pagpapala ng Diyos sa atin dahil tama ang ating puso at napatunayan natin na tama nga, mas mahal natin ang Panginoon kaysa sa pera. Napakagandang paalala sa ating lahat ang kahalagahan ng pagkakaroon ng disiplina pagdating sa pera at ano ang mga dapat nating gawin sa pagpapala na ipinagkakaloob sa atin at pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. So kapag ating binalikan, ito yung dapat nating matutunan. Gamitin daw natin ang pagpapala ng Diyos sa atin upang maging pagpapala tayo sa ating kapwa. Tayo nga ba ay nagiging pagpapala sa ating kapwa? Pangalawa, gamitin daw natin ang pagpapala upang mailapit natin ang ating kapwa sa Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ang tanong, ang mga bagay ba na mga pinagagagawa natin sa ating buhay ay nakapaglalapit sa ating Panginoon? Pangatlo, dapat daw nating pinararangalan ang Panginoon mula sa pagpapala na ipinagkakaloob niya sa atin. At pang-apat, napaka-importante, kapag ka nag-uumapaw man ang pagpapala na meron tayo, piliin daw natin na mas mahalin natin ang Panginoon kaysa sa pera. Okay? Ang bunga, mag-uumapaw lalo ang pagpapala ng Panginoon. Mga kapatid, sana po ay marami tayong natutunan sa ating pinag-aralan at para mas matuto pa tayo, ating muling iproseso ang ating pinag-usapan pagdating sa pagkakaroon ng tamang disiplina pagdating sa pera. So tayo muli ay magsara sa isang panalangin. Panginoon, salamat pong muli sa iyong tinuro sa amin, lalo na po sa kahalagahan ng pagkakaroon ng disiplina pagdating sa pera at ang mga bagay na nais mong ipagawa sa amin mula naman din sa pagpapala na siyang ipinagkakaloob mo sa amin. At sa aming pag-uusap-usap, maging mabunga po ito at matuto kami sa bawat isa at hindi lamang matuto, kung hindi maipamuhay namin ang aming mga natututunan. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
At sa ating pong discussion, ito po yung ating mga pag-uusapan. Ano ang natutunan natin sa usapin patungkol sa disiplina sa pera? Pangalawa, paano mo naman gagamitin ang pagpapala ng Panginoon sa iyo upang maging pagpapala ka sa iyong kapwa? At paano mong mapapapurihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagpapala na siya din naman ang nagbibigay sa iyo? Ang aking panalangin na sa ating discussion at sa mga nakaraan na ating natutunan, ito na ay nagpapabago ng ating katayuan sa buhay. Muli, kita-kita po tayo sa susunod pang mga araw. Pagpalain kayong muli ng Diyos. Pagdating sa paghawak at paggastos ng pera, may disiplina ka ba? Ano ba ang dapat o tamang pag-uugali at pananaw natin sa paggamit ng pera?